guys. Sige, go ahead. How po ang payment na siya? Gcash lang po, pero saka na lang pag tapos ng song. Okay, Diba? okay na yan. Magkano? 699. Baka mamaya magsabi, ay ma'am, 6,999 pala. 699. Busy si Miss Giselle kasi anong ginawa mo? Naghanap ako ng Nagpagawa siya ng jingle para sa Mayumi Thailand Closet. Para hindi kami makapiright, guys. Kasi na-concern na si Miss Giselle kasi nga yung mga music kapag nagla-live makaka-copyright kami na mute. So nagpagawa siya ng jingle para sa Mayumi Thailand Closet. Nag-initiative na lang siya, hindi mo na siya nagtanong kung may pera ba, may budget. Bahala na lang yung pera, mamaya na yan, basta magawan muna tayo ng kanta. Nagpagawa siya ng jingle, guys. Sabi ko sa kanya, yung ano lang, upbeat, masaya na beat, Tagalog. And then, sabihin niya lang. So, sinasagot niya yung mga tanong, ano yung product binibenta, ano yung tagline namin. And tagline ng Mayumi Thailand Closet is beauty within. Ayun, nasa kalooban ang kagandahan. Ano daw? So, wag na tayo magpa-opera ng ilong kasi nasa kalooban pa lang kagandahan eh. Okay guys, time check natin. It is almost 1 PM. Kami po ay lumilipad. Ang bilis ni Parts magpamaneho ng sasakyan. Hindi ko alam ba't siya nagmamadali. Feeling ko diretso Africa na tong biyahe namin sa sobrang bilis niya. Sabi ko wag magmadali eh. May oras naman ako eh. Parang atat na atat siya na palayasin ako guys. Pagod na sila sa aking ugali. Sa bunganga ako maingay. Pinagalitan ko na naman siya bago lang. Wala namang reason, pinagalitan ko lang. But anyway, time check natin, mag-aalauna na. And we are now going to Davao. Iniwan ko muna ang bahay guys. Babalikan ko na lang ang bahay very soon, inshallah. Of course, we have plans but Allah's plan is bigger. We have plan but God's plan is bigger. So yeah, babalikan natin yung bahay. I'll see the house when the house see me. Tama ba yun? Iniwan ko na din muna saglit ang aking mga mahal na mga anak. At sila po ay natutulog. Hindi ako sa kanila, nagpaalam. Kasi normally, kapag mga ganyan, hindi ako nagpapaalam ng bonggacious. Basta lang, mamaya makikita ko din sila sa video call. But, andyan naman si mama, tsaka si auntie, alam niya na yung mga galawan. Nag-lunch lang kami para diretso na yung biyahe namin. So, dediretso kami ng Davao International Airport. Ngayon, baka kayo ay nagtatanong kung, Madam, bakit wala ba kayong airport dyan sa General Santos City? Meron naman kaming airport, pero hindi siya international. Local. Ayan, pangkanto lang yung aming airport. At kapag sa Jensen ako lumipad guys, ang mangyayari, marami tayong magiging destination. Maiikot muna natin ang kalahati ng mundo bago tayo makakarating sa ating final na country. So sabi ko, bahalang magbiyahe ng malayo papuntang Davao International Airport. Ang importante, mabawasan yung ating flight hours. So yeah, pinili kong magbiyahe ng malayo. At ito po yung aking mga katabi. Nagdala ko ng unan kasi malayo pa yung biyahe. Then ayan, jacket. Ang ating maalog yung yung daan, hindi siya asfalto. Pillow. Aking bag, sombrero, yung bag ko na dadalhin. Si Miss Giselle nasa harapan, si Parts mamaneho. Ayun. So, nag-usap kami ni Maring Sara na soon kami ay magkikita. Ayan, hindi ko pa alam ang itsura ng ating magiging Airbnb natin sa Uganda. Pero I believe everything will be smooth, you guys. At yeah, nag-message na rin ako sa pamilya ko na ako nga ay magbabiyahe na papunta ng airport. And they all wished me well. Binigyan ko na sila ng mga contact number natin doon. At least updated sila, no? Kasi sabi ko baka mamaya magtaka sila, hindi ako nag-reply. Pag alas 7 ng umaga dito at gising na yung pamilya ko guys, sa Uganda, pa yan, alas 2 ng umaga. So tulog na tulog pa kami yan sigurado. Kaya sinabi ko na yung time difference para hindi magtaka ang lahat. So ano pa ba? Maraming mga nagtatanong nga pala lately sa akin, Ma'am, ba't hindi ka na namin nakikita sa YouTube? Ma'am, anong nangyari sa YouTube mo?
Ayan, and-explain ko na siya guys, 'di ba? Sana naintindihan niyo 'yun. And hindi ko pa alam ang kalahati ng process how to fix that YouTube error. Pero pag na-fix natin siya, ikikwento ko din sa inyo para naman malaman din ninyo kung ano yung mga challenges as content creator. Inaantok ako kasi alas 2 ata nagising ako alas 2, alas 3 ng umaga. Buti dito maganda yung daan namin, hindi ma-traffic. Naging traffic dito. So, I believe after 4 hours guys, mararating namin yung airport. Pero hindi pa ako mag-check-in. Kasi mag-check-in tayo 4 hours at least before the flight departure. So, pag napaaga kami, tatambay lang muna ako sa kotse kasi ayoko naman tumambay sa loob. Ang taas-taas pa ng oras, imagine 4 hours ka pa mag-aantay para sa flight mo. Dapat mag-check-in ka din kasi ng enough time just in case meron kang mga kailangan pagdaanan, meron kang kailangan gawin, hindi ka nagmamadali. So, very important yan. Hindi ako mahilig yung mga late kasi nakaka-stress. Jesus, I belong to you. Nag-reply si tita sa inbox. I-check daw. Signal. Ito yung daan banda papuntang Davao na ayokong daanan kapag kagabi. Kasi masyadong siyang paliko-liko ba. Pangit pakiramdam basta madilim, basta nagmamaneho ng ganito. Anyway, it's okay. Mas okay sa pakiramdam kasi nga sabi ko pag kanina, nag-decide ako, sabi ko kumain na lang kami sa bahay kasi alauna dapat yung alis namin, ngayon alauna na. So sabi ko kakain na lang kami para hindi na kami masyado mag-iisip kung anong kakainin namin papunta ng airport. At mag-i-stress pa ako kakaisip na baka gutom ang lahat kasi ayoko yung gumagalaw ng gutom ba. So bumili na lang ako ng ulam at kumain kami together dahil okay, sige na, ikaw na bahala. Sabihan mo na lang, okay po tita, nakita nyo na po ang copy ng passport sa taas. Magpa-as if lang na ako ang nag-reply muna. Okay, busy pa yung aking phone, nag-charge. Na-disappoint ako guys sa sa mga supplier natin. Tapos nag-post nga pala ako guys, nag-post ako, sabi ko, maraming nag-comment doon. Kasi sabi ko sa post ko, sana isa sa dream ko ngayong taon 2025 ay sana makapag-supply ako sa mga small business owner or sa mga small business startup, yung mga gustong magsimula. Pero for that to be possible, I have to make sure na yung mga items na ibibenta natin nasa minimum markup lang tayo para yung mag-maximum markup ay yung mga reseller or mga retailer. Okay? So gusto ko, meron ako nakita mga seller na ganyan ang approach and I wanted to do the same. Actually, I've been studying them. I've been also asking Miss Giselle na i-learn yung kanilang strategy kasi I would like to go to that direction. I would like, yung vision ko is I would like to be a I want to be a bulk buyer. At the same time, pag naging bulk buyer ako, I would like to sell those items in the least minimum markup, the least markup possible para maging posible sa mga magbebenta, magho-wholesale, magre-retail at magbalak magsimula ng negosyo na bumili direct sa amin. So for example guys, I am thinking, hindi ko lang alam hindi ko lang alam sa iba kung ano sa tingin niyo yung decent markup, pero kasi pag kinonsider mo yung pag kinonsider mo yung mga expenses sa isang negosyo, alright,
depende sa number ng mga items na mabibenta mo sa isang araw or sa isang buwan. I believe that 100 pesos each item is a very good or the least minimum decent markup para sa isang supplier. I believe it would be enough to cover everything, yung mga expenses, mga staff, mga employee, ang transport, ang electricity, ang renta, ang tubig. At the same time, it will also give, you know, that kind of decent profit para mapatuloy yung business, to do the rolling type. So what is a good thing about that? If we establish our business sa ganong klaseng strategy, pag marami kang naging wholesaler, you might have the least markup sa mga items mo, but the good thing is you will be able to sell mas madami at one time. Okay? Ibig sabihin nun, mabilis kang makakapag-rolling ng iyong mga product. So I am praying, yes, I do pray na we will be able to do that. I believe that's a really good, you know, vision, direction, goal for this year. At yeah, it's quite exciting, no, na maging syempre para sa akin, nag-start lang naman ako ng startup, bumibili lang din ako sa iba na nagsusupply, and posible lang yun kapag yung bigay sa akin ng supplier ko is low enough para makapag-markup din ako ng maayos. Pero sa ngayon, I don't see myself as a wholesaler pa kasi nga konti lang din yung items ko, but I'm hoping that maybe this year it will get better. If not, then we should be patient, diba? Anyway, if it comes, it comes. It's another opportunity na we cannot really force. We can try to do something about it, but we cannot force it. Otherwise mai-stress tayo. Ayan. Para naman tayong naging dito. Tawag na ito, advisor sa radyo. Naantok kasi ako, guys. Pinipilit kong kalimutan yung aking antok. Gusto kong mag-vlog dito. Pero ano pa ba? I think that should be it. But excited ako para sa business namin na Mayumi Thailand Closet, dahil we added a lot of new things sa Mayumi, and we are hoping that it will continue ngayong taon. At syempre meron tayong mga customer na talagang pinipiling sa amin bumili. Ayun. At ang aking business partner, ang aking supplier, si Madam Sheena Bangkok Wardrobe, pauwi na din siya from New Zealand. Thailand lang pala yun. Pauwi na siya from Thailand, hindi kami magkikita, sayang na sayang. Pero nagpaalam siya sa akin na ihiramin niya daw si Mayumi dahil namimiss niya na ang kanyang pamangkin. Sabi ko, sis, hindi pwede si Mayumi lang. Pagka pamilya ko, mga pamangkin mo, buy one get all. So, buy one get all, binili. Hindi, borrow one, you take all. Ganun, sabi ko sa kanya. So, tumawa siya. Sabi ko, malulungkot yung mga kapatid niya pag wala yung isa. Malulungkot si Mayumi pag wala yung mga kuya niya. So, tumawa siya. Sabi niya, di daw kaya ng powers niya. Sabi ko, problema mo na yan, sis. Hindi ko na problema yan. Kasalanan mo yan, naging tita ka sa buhay ng mga anak. But, yeah, I'm happy that she's coming back. Though hindi kami magsasama muna. But we will be able to be with, to see each other very soon naman. Hindi naman magtatagal, guys. At, ayan. Kung sa mga nanonood ng video na to at kayo ay nawala din, hindi nyo ako sinubaybayan dahil nga nawala tayo sa YouTube, sana ay magsibalikan kayo. I did not really intend to lose you guys, but I just had to rest and take my time and shut down for a while. But now we are back. We are back to share our life story and to share our amazing bittersweet journey sa mundo. Dahil katulad ng ibang tao, hindi naman perfect ang buhay natin. O, diba? Diba, guys? Sana naririnig nyo ko na wala akong gamit na microphone. Okay, I think that should be it. Hindi ko pinuputol itong aking vlog kasi plano ko, wag na siyang i-edit. Pagkatapos ko kayong kausapin, diretso ko na siya ng upload. Kaya hindi ko na siya pinuputol. Diba? Mabilis lang kami, guys. Nasa Doha, Qatar na kami. Hindi na may isang mapatakot. Mag-aalauna pa lang. So, nasa na ba tayo? Ha? Ay, saan ang Malungo? Nadaanan na? Okay. Oh, I got myself a book.
Nagdala ako ng libro na aking babasahin, and this book is from my sister, Madam Sheena, who moved my cheese. Basically, this is an amazing book giving you insights sa buhay na puno ng changes. So normally, kapag hindi tayo sanay sa changes sa buhay natin, we react differently. Sometimes we don't take it positively. Okay, nagsara yung negosyo natin, we feel bad, dinadamdam natin ng sobrang tagal kasi hindi tayo ready sa change. Hindi tayo ready sa pagbabago. Okay? Hindi tayo ready sa tawag nito, sa pag-move ng cheese. Nalito ba kayo, guys? But yun yung example natin. One of our example. For example, na meron tayong planong lakad, 'di ba? You are looking forward sa lakad na 'yan. And then suddenly something happened. Hindi natuloy yung lakad. Sobrang disappointed ka kasi nag-invest ka mentally, financially, emotionally, right? Pero somehow, most of us would react badly. Walang pasensya, galit na galit, ganito, ganyan. But then, some people who are experienced and somehow ready for change, they take it positively. Like, I came across this word, 2 words, amor fati. Actually, these 2 words, I would like to put them as a tattoo for my next tattoo. Pero sabi ni mama, ilagay ko daw sa noo ko yung tattoo. So, galit na si mama nun. So, wag na lang. But amor fati is basically loving the changes in your life and accepting it as it is. Positive man or negative man, just try to, yung i-accept mo siya na it should happen. It should happen. So, I love this book. This is Dr. Spencer Johnson. Ayan. Sorry guys, magalaw yung sasakyan natin. Magalaw yung sasakyan natin kasi yung daanan hindi hindi siya spalto. What would you do? Ayan. So, look at this. What would you do if you weren't afraid? Ang ganda, diba? Ang ganda ng kanyang message. Kasi, to be honest with you, maraming mga nagtatanong sa akin, "Mama, buti ikaw nagawa mong manirahan sa Africa, hindi ka natakot, hindi ka nagdalawang isip, ganito, ganyan." Guys, normal lang natatakot tayo sa mga bagay-bagay, okay? But if you always entertain your fear, if you always let the fear consume you and control the way of life you want to live, how are you going to know what's on the other side? How are you going to know what opportunity lies there? How are you going to know what's going to happen? What are the things you're going to learn? Who are the people you're going to meet? What are the things you're going to achieve? What are the food you're going to try? The places you're going to see? Sobrang dami. Paano mo malalaman kung puros ka lang takot? So, all of the things that I've experienced in life, it's because I stepped out of my comfort zone. And I meron din akong ugali na ayoko dyan, I'm not comfortable. And I don't push myself, by the way. But somehow, I try to remind myself that once in a while, it's nice to go where you are not comfortable. Okay? Kasi nga, it's kind of liberating, it's kind of challenging, it's kind of exciting to know that you are doing something that is out of your, out of your circle. Yung iniisip mo na eto lang yung gagawin ko, eto na yung magiging buhay ko. Suddenly, you put courage to yourself na, wait lang, mag-step ako ng mga 1 step outside of my circle, or 2 steps, or let's say 10 steps, diba? So, yeah, it's amazing. And I'm happy I have this book. Matagal na to binabawi ng ate ko sa akin, pero hindi ko binabalik. Bahala magalit siya, mag-declare siya ng world war, sister war, cold war, I don't care what war. Pero hindi ko siya binabalik sa kanya kasi ayokong bumili kasi gusto ko tong galing sa kanya. So, ito yung babasahin ko for my flight today. And inshallah, I will be reading this one too sa Africa. Ayun. And whatever I'm going to learn from this book, guys, I will share them with you as well. I-share ko din to sa mga staff ko. Ang ganda ng book na to eh. Hindi tayo makapagbasa ngayon, nahihilo po ako. Okay, yun lang guys. I'll see you on the next episode. Sa mga nakabasa na aklat na to, huwag kayong maging spot.
Sobrang mauga yung sasakyan. Sa mga nakabasa na ng aklat na to, wag kayong spoiler alert naman. But you can share your most memorable na line from this book down below, or whatever you have experienced in life na nakarelate kayo dahil sa libro na to. Ayun lang guys. I'll see you, I guess, on the next one. Much love, Princess Ida.